Magandang umaga, ako po si Benison Estareja at meron pa rin tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Tropical Depression with local name na Aghon as of 11 a.m. Ito po yung ating latest satellite animation and as of 10 in the morning ay namataan yung sentro nitong si Bagyong Aghon sa coastal waters po ng bayan ng San Vicente sa may northern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit dun sa sentro at may gustiness hanggang 85 kilometers per hour. At may kabilisan po pagkilos ito pa northwestward or pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito pong si Bagyong Aghon ay technically maliit na bagyo. Nasa around 200 to 300 kilometers po yung kanyang kabuang lawak. Subalit yung mga outer cloud bands na tinatawag, yung mga nasa palibot nito ng mga makakapal na ulap, ay siya nagpapaulan din po sa bahagi pa ng Visayas, dito rin sa malaking bahagi ng Mimaropa including Northern Palawan, at hanggang dito sa may areas po ng Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, at mga nearby areas pa po dito sa may Northern Luzon. Ito po yung ating naitalang mga landfall sa nakalipas po na 24 oras. Meron tayong unang landfall kahapon po 11:20 p.m. sa isla ng Homonhon sa Giwan, Eastern Samar. Sinundan po yan ng pangalawa at pangatlong landfall hanggang pang-apat na landfall po dito sa Samar, Giporlos, Eastern Samar as of 12:40 a.m. kanina. Sa bayan sa probinsya ng Samar sa Catbalogan, Basyao Island, 4 a.m. At Cagduyong Island sa Catbalogan, Samar pa rin po kaninang alas 5 ng madaling araw. So maaaring magkaroon pa tayo ng mga panibagong mga landfalls po. Inaasahan natin kasi na nandito siya ng alas 10 ng umaga, so maaring tumama yung gitna mismo nitong si Bagyong Aghon dito po sa may Masbate, maaring sa mainland Masbate sa may eastern side or dito sa may Ticao Island. And then afterwards, maaring bagtasin din po yung paligid ng mga tubig dito sa may Burias Island, patungo dito sa may Ragay Gulf, hanggang sa makatawid po dito sa may southern portion of Quezon, panibagong landfall po ulit yan. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Tropical Depression Aghon. Sa ngayon ay Tropical Depression pa rin po ito dahil nagkaroon na ito ng interaksyon sa ating kalupaan, lalo na dito sa may Samar provinces as well as paligid na bahagi po ng Bicol region. Posible pa rin siya na maging isang tropical storm habang binabagtas po itong Southern Luzon. Pagsapit dito sa may Quezon, southern portion of Quezon, maaaring maging tropical storm ito. Maaaring umangat na or mag-northward at dun yung time kung saan medyo magiging mabagal ito hanggang sa makarating ng Polillo Islands, then babagtasin ng silangang baybayin po ng Aurora, pagsapit po ng Linggo, and then pagsapit ng Lunes, nasa may parte na itong Cagayan Valley, then pagsapit ng Lunes hanggang Martes, unti-unti na itong lalayo at magre-recurve papuntang Pahilagang Silangan hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility. But before that, posible pa siyang lumakas bilang isang typhoon habang patungo na po dito sa may southern portion of Japan. Estimated natin by tomorrow morning, nasa vicinity na po ito ng Polillo Island sa may Bordeos, Quezon. Pagsapit naman ng Lunes ng umaga, nasa coastal waters po ito ng Divilacan, Isabela. At pagsapit ng Tuesday morning ay nasa 315 kilometers east of Basco, Batanes. So kapansin-pansin po, kumpara kahapon, mas lumapit sa kalupaan, lalo na dito sa Luzon, itong track nung sentro mismo nitong si Tropical Depression Aghon, no? Dahil yung trend talaga ng ating mga forecast ay pakaliwa. So hindi rin natin naalis yung possibility na mas kumaliwa pa, ibig sabihin, mas marami pang lugar ang daanan dito sa may Quezon, maring dumikit din po sa may probinsya ng Aurora, Isabela, hanggang dito sa may Cagayan, dahil yun yung nakikita nating trend for now. Ito naman po yung ating tropical cyclone wind signal number 1. Maraming lugar po ito sa may south, sa may Luzon, Luzon and Visayas rather. Meron tayong signal number 1 sa buong Aurora, ganyan din sa eastern portion of Bulacan, particularly Norsagaray, Doña Remedios, Trinidad, and San Jose del Monte. Ganyan din sa bahagi ng Nueva Ecija, kabilang ng General Tino and Gabaldon. Sa amin po sa Quezon, sa northern and southeastern portions, meron po tayong signal number 1 din, kabilang ang Calawag, Ginyangan, Lopez, Buenavista, Katanawan, Mulanay, San Narciso, San Francisco, San Andres, Tagkawayan, Gumaca, Quezon, Alabat, Perez, Plaridel, Pitogo, Macalelon, General Luna, Atimonan, Unisan, Mauban, Rial, Infanta, General Lacar, Padre Burgos, Agdangan, Sampaloc, Lokban, Tayabas, Pagbilao, and Lucena. Kabilang na rin po ang buong Polillo Islands, meron tayong signal number 1 dyan. So except na lamang dito sa may western side. Signal number 1 din po sa eastern portion of Laguna, kabilang ng Mayhay,
Magdalena, Pagsanghan, Santa Cruz, Luisiana, Cavinti, Lumban, Kalayaan, Paite, Pangil, Siniloan, Mabitak, Santa Maria, Fami, and Pakil. Pati po ang Rizal, ang eastern portion, meron na ring signal number 1, kabilang ang Antipolo, Rodriguez, Tanay, Baras, Halahala, Pinilla, Morong, Teresa, and San Mateo. Sa eastern portion of Romblon, meron din po tayong signal number 1, Kahidjokan, Magdiwang, San Fernando, Romblon, Corcuera, and Banton. Gayun din sa buong Marinduque, buong Sorsogon, buong Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, at buong Masbate, kabilang ang Ticao and Burias Islands, meron tayong signal number 1. At pagdating sa Visayas, mostly yung mga nasa eastern side, meron tayong signal number 1. Northern Samar, buong Samar, bahagi ng Eastern Samar, kabilang ang Canavid, Maslog, Borongan, San Policarpo, Taft, Llorente, Maydolong, Dolores, Hipapad, Arteche, Oras, Balangkayan, Sulat, San Julian, Lawaan, Balanggiga, General MacArthur, Giporlos, Kinapondan, and Hernani, buong Biliran, signal number 1, at hilagang bahagi po ng Leyte dito sa Tunga, Pastrana, San Miguel, Matagob, Tolosa, Palo, Kalubian, Leyte, Carigara, Dagami, Babatngon, Haro, San Isidro, Santa Fe, Bilyaba, Palumpon, Tabon-Tabon, Tanawan, Merida, Ormoc, Isabel, Capuocan, Barugo, Alangalang, Tabango, Tacloban, at Cananga. At hanggang sa northern portion of Cebu, meron tayong signal number 1 sa San Remigio, Tabogon, Daan Bantayan, Bogo, Medellin, Borbon, kabilang ang Bantayan Islands. Yung general impact po nitong bagyo natin na si Aghon ay minimal to minor threat to life and property dahil pag signal number 1, meron tayong mga strong winds po, mga pabugso-bugsong hangin. So inaasahan natin, meron nga tayong malalakas na hangin, lalo na doon sa may coastal areas, yung mga malapit po sa ating mga katubigan, at sa mga upland or mountainous areas, yung mga matataas po na lugar, medyo may kataasan at kalakasan dito. At yan muna po ang update ng Pag-asa kaugnay sa Bagyong Aghon. Manatili po kayo nakamonitor sa mga social media accounts ng UNTV News and Rescue para sa karagdagang detalye ukol sa bagyo.